Hello Capricorn, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Capricorn. Ito po ay para sa Mayo 2026. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapos niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari ang mensahe sa susunod na buwan o susunod na pag-upload ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at meron dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, sa deck na yun, o sa deck na ito. Kung nasa YouTube kayo, makikita niyo yung mga thumbnails ng mga decks na yan. Lalo na pag oracle card, lahat pwedeng gamitin yon. You don't have to be a certified tarot reader. Okay, Capricorn, are you in a, parang ganito din yung mensahe or yung parang energy last month? Are you in an unhappy marriage? Are you, if not marriage, if you're not in a relationship or marriage, this could be a situation that you are no longer feeling satisfied. O kaya naman ay parang hindi mo feel mag-celebrate. This could also mean depression. Or basta parang pinagsakluban ng daigdig, unhappy situation. You want to leave a situation behind pero you just can't do it. Parang, hindi ko pa naman nakikita yung pagod, pero parang ano na to eh, hindi ko na feel na magpatuloy pa. Yan ang nakikita ko kay Capricorn. Nasa sitwasyon or yun nga, marriage na hindi na siya masaya. Pero, I feel that si Capricorn ay mag-stay pa. Ano to eh, this is always my should I stay or should I go card. Si Capricorn ay pipiliin magstay for the wrong reasons. Or perhaps, this May, you're thinking na parang, I think I want to stay. Pero, maging honest ka din sa sarili mo, Capricorn, kasi pwede din na nagkakasakitan na kayo, nagkakabatuhan na ng hindi magagandang salita. O kaya naman ay nagiging parang ikaw lang yung feeling mong tama, pero hindi mo pinapansin na dalawa kayo sa relasyon. Hindi mo isinasaisip na may nararamdaman din yung partner mo. Pwedeng ayaw mo na makipag-usap tungkol doon, o pwede din naman na ayaw mo makipag-usap kasi nga parang ako yung tama eh. Ako yung naano dito, argabyado dito. So parang nung pinagsasabi niyo wala nang kailangan pag-usapan pa, see? Pero maganda niyan, pasensya na sa mga ingay na naririnig niyo. Puwede din naman na kasi itong ano na 'to, enerhiya na ito ay tingnan mo kasal sila, oh, tapos yung cake ay, parang, the cake has been cut kahit hindi pa oras ng cutting ano. Tapos she is married to a cookie, somebody who is, parang hindi niya katulad. Okey lang naman na tayo ay, magkaroon ng relasyon na hindi natin katulad kasi maganda ang differences, magkakaroon ng healthy relationship sa differences. Pero kung nagka-clash na kayo dahil sa differences na yun, it's another story. So, tao siya pero pumatol siya sa cookie. Siyempre hindi sila magkakaintindihan, 'no? So, puwedeng gano'n, hindi sila may miscommunication, hindi maayos. Ang Ten of Swords upright, this could be a closure o puwedeng, completion na of an idea. Nag-culminate or natapos na siya sa isang magandang pangyayari. So, it's time to move forward na kasi tapos na yung overthinking na yon. Pero you have it in reverse. So, that could mean, Capricorn, ikaw pa ay binabagabag ng mga thoughts, binabagabag pa ng mga, I don't know, reasoning na parang hindi ako pwedeng makipaghiwalay, hindi ako pwedeng umalis dito kasi sayang lahat ng pinundar ko, hindi ako pwedeng umalis dito kasi marami na ako na-invest, hindi ako pwedeng umalis dito kasi may anak kami. Common scenario. So, pwedeng ganun ang iniisip ni Capricorn. Parang stalled lahat at parang hindi na siya makaalis sa trap na yun. Something she holds so dear or sacred is, parang hindi na, parang nag-work na against you. Yung mga bagay na noon ay tinitreasure mo, yung mga bagay noon na parang special sa'yo. Tingnan mo to. Meron siyang hawak na manika. Parang kaparehas niya yung manika. Something so sacred na parang nag-evolve na into, parang naging parehas na sila mag-isip, parehas na kayo ng goals. Pero in some circumstances, you just feel so alone. Kahit pa nung magjowa kayo, parang swak na swak ang personalidad niyo. Pero parang may nagbago.
At yung pagbabago na yun, hindi ko alam kung na-outgrow mo na lang yung partner mo, pero may pagbabago na yun at yun yung parang lumimita na sa'yo, nag-limit na sa'yo. Yung potential mo hindi mo na naaabot dahil sa tao na ito. At ikaw ay mismo hindi mo na nakikita yung mga bagay na who you truly are, what you really want to do in life. Pwede yung iba sa inyo parang na kulong na lang sa motherhood. Pwede din naman sa fatherhood, sa parenthood. Nakulong na lang doon at hindi na parang sometimes I wish I am doing this. Sometimes I wish na ito yung ginagawa ko, ito yung life ko, at kasama ko yung friends ko, pero hindi mo magawa kasi napunta ka na doon sa trap of parenthood and wala ka ng choice, hindi ka na makawala, parang nakulong ka na doon. While na-enjoy mo naman ang parenthood na hindi siya, it's not the kind of fulfillment that you really want. Yung iba naman sa inyo, pwede may kaaway yung mother-in-law. Kasi ano to eh, energy of a cold-hearted bitch. Pwedeng may ibatuhan na ng mga salita na nakakapanakit. Halos lahat so far, nakuha yung Queen of Swords reversed. There's an energy in your life na kung hindi self-righteous, pakailamera. Tapos ang dami pang parang may remnants pa ng Aries energy ngayon, kasi may remnants pa of parang bahala kayo diyan. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Hindi kayo nakakatutulong sa akin. Nade-depress lang ako sa inyo. Bahala kayo diyan. Aalis na ako. Parang ganun. Pero ikaw nga, hindi ka pa aalis. Parang tinatry mo pang i-juggle ang lahat. Tinatry mo pa na parang, kumbaga, you have it all together. Pero hindi eh. Alam mo yun, karamihan kay Capricorn siguro sa inyo, nahihirapan to keep it together. Hindi na masaya pero pag tinanong naman, hindi mo sasabihin, hindi mo aminin na hindi ka masaya. Pag tinanong ka na hindi ka masaya, sabihin mo lang, "'Di, okey lang ako, parang all's good," ganyan. Pero hindi ko alam anong mararamdaman ko. Puwede din naman na parang in denial ka dun sa talaga mong nararamdaman, pero deep inside hirap na hirap ka ng i-juggle ang lahat. Merong mga bagay na hindi mo na matuunan ng pansin. Example niyan ay supposedly, 8 to 5 trabaho ka, 5 to 9 pahinga ka, tapos 9 to 10 tsaka ka mag-aalaga ng bata. Yung help na yung help na gusto mo na makuha sa pantay sa pag-aalaga ng bata ay hindi mo nakukuha sa partner mo, puwedeng gano'n. So, imbes na pagka 8 to 5 pagkatapos mo sa work, 5 to 8 ulit mag-aalaga ka ng bata and it's just so exhausting. Pero, ito ka, you're trying to convince yourself na all is good o kaya I'm doing this sacrifice for my children, keme-keme. Pero kung tatanungin ka, are you really happy? Some of you might answer no. Meron ka sigurong yung iba sa inyo merong pinaplano na gawin. Ewan ko kung tatakas ka. Tatakas ka sa obligasyon. O pwede din naman na meron kang pinaplano na, I don't know, relocation ba yan? Kasi tingnan mo, ano siya, parang out for an adventure, traveling, pero baboy ang dala niya. So, there's something na mabigat na bitbit ka. Gusto mong tumakas, gusto mong umalis, gusto mong go for an adventure, pero nakalimutan mo na baboy yung mode of transport mo. So, medyo mabigat yon. Pero figuratively, pwede din naman na you want to get out somewhere, gusto mo ngayon na, bahala kayo dyan, tatalikuran ko na kayo. Pero may excess baggage kang bitbit. Mabigat ang pakiramdam mo leaving the situation behind. So, might as well, wag na lang umalis. Puwede din naman na iba sa inyo, yung nasabi ko kanina, may kaaway-kaaway niyo yung hindi niyo kasundo yung mother-in-law niyo, puwedeng pinapaalis na yung iba sa inyo pinapaalis na ng in-laws o kaya ikaw mismo gusto mo nang umalis sa bahay ng in-laws mo, gusto mo magsarili na kayo, pero para gastusan yung pagsasarili na yun, ikaw pa rin yung gagastos. So, there's something na planned, pero parang stalled plan. Hindi matapos-tapos, hindi magkaroon ng provision. Parang lagi na lang nagkakaroon ng blocker every time na ima-manifest mo yung bagay na matagal mo nang gawin. Example, mag-relocate, o kaya magtayo ng bahay,
mag-invest sa new business, hindi mo magawa-gawa kasi merong mga tao sa paligid mo na sadyang ewan ko kung pumipigil nun o parang nagiging balakid doon. Biglang magkakasakit yung kapatid, kailangan mo mag-share. Biglang magkakasakit yung in-law mo, kailangan mo mag-share. Kaya alam mo yun, yung mga ganun na hindi naman inaasahan, hindi naman sa nagdadamot ka, pero sana naman, pahingahin nyo naman ako, makapag-ipon naman ako. Yung mga ganun na mga bagay-bagay. Tingnan mo to, oh, ikaw to, King of Pentacles, reversed, risk averse, ayaw sumugal. Dito muna ako kasi natatakot ako baka mawala akong lahat. Pero di mo napapansin, nawawala mo na ang lahat in the process of trying to stay afloat or trying to keep it together. Alam mo yun, trying to keep it together, gusto mo buo ang pamilya pero ikaw naman mababaliw ka na. Tingnan mo yun, no? She sits on a barren tree. Tapos naubos na lahat na right under her nose, nakita niya na ano na, parang nag-die na yung tree, namatay yung puno, at parang nalagas na lahat ng mga magandang part. Upright, parang there's a plan, planning towards the future, parang there's that creativity, boy na boy ang creativity in you, behind na boy yung vision, at gagawa ka ng action para maisa katuparan yan. Pero reverse, pwedeng stalled, o kaya parang something is not, parang hindi aligned yung gusto mo na mag-move forward doon sa totoong nangyayari sa paligid mo. Hindi aligned na parang, gusto ko na gawin to, isa katuparan to. Pero sadyang may mga tao sa paligid mo na directly or indirectly man pumipigil sa success na iyon. Alam mo yun? Pwede din naman na iba sa inyo may problema sa kaperahan, may problema sa budget, may problema sa finances. I'm not saying na problema sa finances in a sense na mababa yung sahod mo o kaya parang gipit na gipit, kapit sa patalim, hindi naman ganun. Pero it's more of problema sa finances in a sense na yung katulad ng sinabi ko kanina na gusto mong magsimula, gusto mong gumawa ng something para sa'yo, pero hindi mo magawa kasi may mga tao pang nakadepende, excuse me, may mga tao pa na nakadepende sa'yo at wala kang magawa kundi tulungan sila. Walang magawa. Pero tingin ko naman, yung iba sa inyo, this May, will start doing something about it. Kasi ito, Page of Swords, parang trying to regroup o kaya trying to think about the situation para totally makaalis ka na doon sa sitwasyon na yun. Parang sa ngayon, may takot pa, may pangamba, medyo ano pa hindi pa buo yung plano, kumbaga, ng pag-alis. Sa ngayon, tingnan mo to, Knight of Swords, tapos Knight of Wands. Parang, ano pa lang, gusto mo pa lang mag-send ng message na, aalis na ako, mga te, bahala na kayo sa buhay niyo. Night pa lang hindi pa ganun ka-solid yung ano, hindi pa ganun kalakas ang loob. Hindi pa ganun ka, yung alam mo yun, out of wisdom na alam mo na kailangan mong gawin yun. Nagdadalawang isip pa, nag-iisip pa na gusto mag-continue. Pero ingat ka na, maging padalos-dalos sa pagdedesisyon. Parang parehas dun sa energy ng Aquarius ba yun? Kasi alam mo yun, sa gugustuhan niya na maisa katuparan yung vision niya. Hindi na siya, hindi na siya, I mean, gagawin niya lahat para gawin yun, pero may matatapakan siya na ibang tao. So, ingat ka na sa mga energy din na ganun. Kasi kung meron kang king dito, yung full of wisdom and full of parang stability and dependability, reversed pa. King of Pentacles, pero reversed pa. So, pwedeng ma-challenge ang finances o pwede din naman na ikaw ay parang andyan na sa harapan mo yung pag-take ng risk, yung opportunity to free yourself, pero ikaw mismo pipiliin mo na hindi tapusin. Parang pipiliin mo na magstay na lang. Kung binabalak mo na makaalis na makalaya na, it's not gonna happen anytime soon. It's not gonna happen maybe this May, perhaps sa ano pa, next quarter of the year pa. Kasi night ka pa lang. Night pa lang ang energies dito. Hindi pa siya king na upright or queen. Yung may queen ka dito, pero feeling ko ibang tao to eh.
somebody na ano, panggulo. Panggulo o kaya masama ang ugali o kaya naman ay parang unapologetic siya na ikaw yung sinasaktan ka na niya through her words. Pero iba sa inyo nagdurusa ano, under the poder of the in-law. And hindi siya makaalis, hindi ka makaalis-alis, Capricorn. Magpaplano pero hindi pa mabubuo yung plano. So kung ikaw ay cross-watcher at kasal kay Capricorn, tanong mo yung partner mo kasi baka hindi na siya masaya. Oh, beginnings. It's time for you to start a new beginning and don't be afraid of the new beginning. Basahin ko yung ano, guidebook para kayo din ay may interpretation. Kasi maikli lang lagi yung interpretation ko ng mga oracle card eh. Para may glimpse din kayo anong itsura ng oracle deck na to in case na gusto nyo i-purchase. Beginnings. Whatever you're dreaming of, do it. Dare to stare down the dark road, the white canvas, the blank state of uncertainty, and begin. The little dream egg of new life inside you is already cracking. It wants out in the world, and as its carrier, you are its sole deliverer. Shake off anxiety. Tell fear to suck it. You are far more than you know, and worth the risk of finding out what comes next. It isn't always what you imagine, but it's always an adventure. It will lead you to the next manifestation of your soul's deep intent. This card signals the cracking open of the shell of new life. Beginnings are a wild magic. Embrace the abracadabra. Yun na yun, Capricorn. If you're thinking to leave, go for it. Lalo na kung di ka na masaya. Okay? Iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Capricorn. Sana makita ulit next time. Ako po si A. And see you soon, mga boy!